Paano ko nga ba minamanage yung oras ng trabaho ko sa buong araw? Lalo na kapag nasa school yung alaga ko. By the way, hi everyone! Ako si Jinky, isang kasambahay dito sa Hong Kong, and welcome to my mini vlog, another day of my life here in Hong Kong. For today's topic nga po ay kung paano ko ba minamanage yung oras ko sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga kay Toto. O, diba? Konting push pa. Magiging vlogger na rin tong alaga ko. May pahain ako pa yan siya. Sa susunod, ipaparinig ko sa inyo. So, ayun na nga. Kaya naisipan kong itapik ito dahil nga may nabasa ako sa comment kung paano ko daw ba minamanage yung oras ko. Dahil bukod nga po sa pagiging kasambahay, ay alam nyo naman po na gumagawa ako ng content. Alam nyo, sa totoo lang, mas mabilis para sa akin ang maging isang kasambahay kesa maging vlogger. Huy, vlogger yan. Ilaban mo, te. Oh, may magko-comment na naman dyan. Ba't kasi nag-vlog ka? Pake mo. Ay, sorry. Charot lang. And eto na nga, sa pagkagising ko nga ng umaga, mga 7 po ako bumababa ng higaan ko. Pagkatapos nun ay maghihilamos, magtututbrush para fresh naman kahit papano. Charot! And after noon ay pupunta na nga ako dito sa kusina para uminom ng warm water. At pagkatapos naman nun ay tamang-tama naman na nilabas na ng amo kong babae itong alaga ko. So bago ko nga titimplahan ng gatas yan, ay papalitan ko muna ng diaper. At kapag umiinom na nga po yan ng gatas, ay lulutuan ko na siya ng pancake or minsan naman ay hindi na dahil meron na siyang tinapay. At dahil nag-aaral na nga po tong alaga ko, ang klase po niya sa umaga ay alas 9. And sa mga oras nga po na ito na nag-aalmusal kami ay 7:40 na ng umaga. Kapag ganitong oras nga din po ay nakaalis na yung amo kong babae at yung amo ko namang lalaki ay natutulog pa. At alam niyo ba, kapag nag-aalmusal kami ng alaga ko ay inaabot kami ng 30 minutes. Ganun katagal kasi itong alaga ko kailangan pang ine-entertain. Minsan nga ay kailangan ko pa siyang madaliin dahil nga sobrang bagal niyang kumilos. Paano ba naman kung kumain ng tinapay ay para bang ibon? At habang nag-aalmusal nga kami ay lagi ko nga siyang kinakausap na mamaya kapag pupunta na kami sa school nila at makikita na niya yung room nila ay wag na siyang iiyak. Dahil kung hindi ko nga siya bibilinan ay talaga namang iiyak yan. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay kinuha ko na nga tong uniform niya at papasadahan ko nga ng steamer. Araw-araw ko nga tong ginagawa sa uniform niya, pero kung may mahaba naman akong oras ay lahat na ng uniform niya pinapasadahan ko na. At habang iniistin ko nga yung uniform niya ay nandyan siyang nangungulit o di kaya naman ay maglalaro lang sa sala. Kapag ganito nga inaasikaso ko na yung mga gamit niya ay nasa sala lang yan naglalaro. Pero kapag naiinip na yan siya ay tignan nyo, kagaya niyan nasa tabi ko lang. At tatanungin lang niya ako ng kung ano-ano lang. Pagkatapos ko nga pong i-ready yung lunchbox niya ay nire-ready ko na rin ditong stroller niya. Pagkatapos noon ay lalagyan ko na ng diaper itong bag niya. And yes, dahil nga po syempre baby pa sila, 2 years old pa lang ay nagbabaon po talaga sila ng diaper. At pinapalitan nga po sila ng diaper pagkatapos ng activity nila sa klase. At sa mga oras nga po na ito ay 8:15 na ng umaga, kaya naman binibihisan ko na siya ng school uniform. Alam niyo ba tong alaga ko, kapag binibihisan ko ay talaga namang nauubos yung lakas ko. Hay nako, kung alam niyo lang, sobrang kulit nitong batang to. Paano ba naman sa tuwing binibihisan ko nga yan ay nandyan yung sasandalan niya ako o di kaya naman hihiga siya, kaya kailangan ko pa siyang hilain. Minsan nga tatakbuhan pa ako. At pagkatapos ko naman siyang bihisan ay magre-ready na rin ako ng sarili ko. Dahil nga hindi ganun kalamig ngayong araw ay tamang denim lang ang suot ko. Pagkatapos ko nga magbihis ay nakaupo na nga siya dito sa may stroller niya at sinuotan ko na nga lang ng sapatos niya. And sa mga oras nga po na ito ay 8:40 na ng umaga. Every time nga po na bago kami lumabas ay tinatanong ko tong alaga ko kung may nakalimutan pa ba ako. O diba, siya talaga yung tinatanong ko. At buti na lang din ay nagsasabi naman siya kung ano yung sa tingin niya na nakalimutan ko. Kagaya ng jacket, yung card ko o di kaya naman yung face mask niya. So fast forward nga po ay dito na kami malapit sa school nila. And dito nga po ay malapit lang naman, kaya naman walking distance lang sa amin. Pero sa susunod nga na pasukan ay hindi na siya dito mag-aaral. At susunduin na nga sila ng school bus sa baba ng building. At dito nga po ay papasok na kami ng school nila, kaya naman hinahayaan ko siyang umakyat ng hagdan mag-isa para naman tumibay-tibay yung buto niya. And dahil nga po bawal lang mag-video sa loob ng eskwelahan ay etong at pauwi na ako. Ako lang ba yung mas gusto ng mag-isa sa elevator? Sayo yarn? And nandito na nga po ako sa unit namin at itong stroller nga ay ilalagay ko lang dyan dahil nga gagamitin ko ulit yan mamaya kapag susunduin ko na yung alaga ko. Nagbihis na nga rin ako agad at eto na nga po yung time para makapaglinis ng bahay. Sa mga oras nga po na ito ay 9:30 na ng umaga. At unang inaayos ko nga po palagi ay dito sa kwarto ng mga amo ko. And sa araw nga po na ito ay kailangan ko na naman maglaba ng damit nila. Sa bago ko nga i-washing yung damit ng alaga ko ay tinanggal ko na muna yung mga bedsheet niya at pinalitan ko nga. Nung naayos ko na nga yung higaan ng alaga ko ay sinunod ko naman itong higaan ng mga amo ko. Dito nga sa kwarto ng mga amo ko kahit tamang linis lang ay okay na. Sabi pa nga nila sa akin noon ay kahit hindi ko nalinisin yung kwarto nila ay wala naman daw problema. Pero syempre nakakahiya naman at saka ang sakit kaya sa mata na makita mo yung kwarto nila na ang gulo-gulo at ang dumi-dumi. Yung tipong sa sobrang alikabok na pwede mo nang isulat yung talambuhay mo. Char. And pagkatapos ko nga linisin yung kwarto nila ay dito na nga ako sa kusina para naman labahan itong damit ng alaga ko. Sa paglalabangan ng damit ng alaga ko ay magkaiba nga ang settings ng damit niya sa damit namin. Habang umiikot naman yung damit niya ay kinuha ko na nga rin tong mga damit niyang natuyo para
naman tupiin. O diba, yung kakatupi mo lang pero mamaya ay magsasampay ka na naman. Dito nga sa bahay ng amo ko ay 2 beses nga ako maglaban ng damit nila sa isang linggo. At pagkatapos ko naman tupiin yan ay idediretso ko na nga sa lagayan. Sa sobrang dami nga ng damit ng alaga ko ay hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay dahil nga hindi na talaga magkasya. Pinalitan na nga ng amo kong lalaki ng mas malaki ay yung amo ko naman babae ay bili rin ng bili o di wala rin. Pagkatapos ko nga maisalansan yung mga damit ng alaga ko ay tinanggal ko naman na sa hanger yung mga damit ng amo ko. At inilagay ko nga muna sa sofa dahil mamaya ko na yun tutupiin. So sa mga oras nga po na ito ay alas 11 na ng umaga kaya naman kailangan ko ng lutuan ng pagkain yung alaga ko. At isinabay ko na nga rin yung pagkain ng amo kong lalaki dahil nga dito daw siya kakain. Dahil nga hindi na ako magluluto ng pagkain ko at may binigay nga si Sarang sinabawan na isda at biko. Pagkatapos ko nga magluto ay syempre hinugasan ko na yung mga nagamit ko at naglinis na rin ng mga lutuan. Pagkatapos ko nga magluto sa kusina ay dito naman ako sa sala para naman magligpit ng kalat ng alaga ko. At sunod naman ay kinuha ko na rin tong vacuum at inuna ko na linisan itong kwarto ko. And sinunod ko naman yung kwarto ng mga amo ko. Habang may oras pa nga ako ay naglilinis-linis muna ako dahil nga mamayang 11:40 ay bababa na ako para naman magsundo ng alaga ko. Kapag nga ganitong mag-isa ako ay talagang nililinis ko na muna yung bahay para mamaya ay wala na akong gagawin. And habang wala nga dito yung amo kong lalaki, paano ba naman yung amo kong lalaki ay madalas na nga siya dito sa bahay nagtatrabaho. Wala naman yung pakialam sa akin kapag naglilinis ako pero syempre nakakailang din kahit papano. Fast forward nga po itong at magsusundo na ako ng alaga ko. At alam nyo ba tong sapatos na puti ng alaga ko ay nakalimutan ko nga dahil nga nawala sa isip ko na pinauwi pala yan nung Biyernes. Iba nga po kasi ang sapatos nila sa loob ng room. Sa fast forward nga ulit ay tapos na kami kumain ng lunch kaya naman eto't patutulugin ko na siya. Kapag nga po ganitong tanghali ay gusto niya ako yung nasa tabi niya. Kahit pa nandyan yung mga magulang niya na magpepresenta na patulugin siya ay ayaw nga niya. At sa mga oras nga po na ito ay yung amo kong lalaki ay nandito sa loob ng bahay at kung nakikita nyo nga yung mga damit ng alaga ko ay siya nga po yung nagsampay niya. Dahil isasampay ko na nga po sana kanina yan habang kumakain yung alaga ko at napansin ko nga yung washing ay umiikot. So ayun, sinampay nga niya yung mga damit ng alaga ko pagkatapos noon ay ipinaikot na niya yung mga damit nila. Pagkatapos ko nga maihanger yung mga damit nila ay sinunod ko naman itong damit ko. At dahil nga panay ang labas namin kaya naman naipunan na rin ako ng damit kahit ilang araw pa lang. Sa paglalaba nga po ng damit namin ay hindi kasama ang underwear. Kaya sa mga baguhan dito at mga pupunta dito dapat aware kayo na hindi kayo pwedeng maglagay ng mga underwear sa washing. Ewan ko lang sa iba pero karamihan nga ay ayaw nila. Kaya naman mas mabuting ikusot mo na lang kesa naman yan pa ang maging dahilan ng pagkaligwak mo. At dahil puno na nga tong basurahan namin ay tinapon ko na nga yung laman niya. At saka ko nga ulit pinalitan ng bagong garbage bag. At ang panghuli nga po na gagawin ko itong at magpupunas na ako ng floor ng buong bahay. At sa mga oras nga po na ito ay alas 2 na ng hapon. Pagkatapos nga nito ay wala na akong gagawin. Maliban na lang sa pagluluto ng dinner mamaya. Kaya naman hanggang dito na lang and thank you for watching. Please follow for more. Salamat!